Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin low pressure area. Namataan na nga po yung pinakasentro niyan sa may parte nga po ng southern Leyte. As of now, ito po hindi pa rin nagde-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. At ayon nga sa ating advanced weather forecast, mababa pa rin ang chance nito na maging ganap na bagyo. Pero hindi pa rin niro-rule out yung mga biglaang pagbabago na posibleng mag-develop yung bilang isang tropical depression pag nasa parte na ng Central Luzon. Asahan nga po natin, apektado nga po ng extension ng kanyang kaulapan ang malaking bahagi ng Visayas at maging parte ng Mindanao. Asahan nga po natin na makakaranas nga po tayo ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan. Yung southwest monsoon naman, apektado naman po yung western Visayas, western Mindanao, pati po ang Palawan. At sa may parte naman ng Metro Manila, asahan natin yung localized thunderstorm o yung biglaang pagbuhos ng malalakas na pagulan. At ayon nga po sa latest update ng ating advanced weather forecast, may mga posible pa tayong sama ng panahon na i-monitor na posibleng makaapekto sa ating bansa hanggang sa unang linggo nga po ng September. Dito mananatili pong maayos at maganda lagay ng panahon ng ilang bahagi ng ating bansa at maganda pa rin po tayo sa mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, makikita nga po natin yung magiging direksyon nitong low pressure area. Naakyat po yan sa parte ng Catanduanes sa Bicol region. Then pagtapos po niyan, by tomorrow sa may parte po ng Central Luzon. At posible nga po, yung pinakasentro niyan pwedeng sa may parte ng Northern Luzon or dito nga po sa parte ng Central Luzon pumasok yung pinakasentro nitong low pressure area. Then pagdating po ng August 26, 27, 28, ito nga po yung magiging kanyang senaryo. At posible nga po na hindi natin inaalis yung posibilidad na mag-develop yung bilang isang tropical depression pag nasa parte na nga po ng Central Luzon. At magiging maulan nga po yung ating bansa at pagtawid nga po niyan sa parte ng Northern Luzon o dito nga po sa parte ng Central Luzon, mas mag-intensify pa po yan kapag nasa parte na nga po ng West Philippine Sea. At saan na nga po natin na posible nga po yan na may mga malalakas na hangin at makikita natin yung paghatak po niyan sa habagat. At possible nga po, lalabas din po yan ang ating Philippine Area of Responsibility by August 27 or 28. Dito naman po, asahan natin na yung extension ng kanyang kaulapan, tuloy-tuloy pa rin po yan na magpapaulan sa may western section ng ating bansa. At kung mapapansin natin, sa may eastern section naman po ng ating bansa may mga kumpulan ng kaulapan. Ito naman po ay pagdating ng September 1 hanggang September 7, ito po yung ating magiging lagay ng panahon. Asahan natin, mataas pa rin mga posibilidad na pagulan. May mga pagkakataon nga po na humihina yung habagat. At magkakaroon naman ng mga panibagong low pressure area sa eastern section ng ating bansa at magiging apektado na naman po dito yung parteng Luzon at ilang bahagi ng Visayas at Bicol region. Pero as of now, wala naman po tayo nakikitang posibleng potential sa ngayon na magiging kasunod na bagyo. Puro low pressure area lamang po yung ating minomonitor. Maliban lamang po dito sa huling posible mag-develop bilang isang low pressure area by September 7 sa eastern section nga po ng ating bansa. Again, inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.